Magandang gabi po mga kapatid po dyan sa Majuro Christian Church at sa ating pong pagpupulong ngayon para po sa ating pulong panalangin ngayon pong Biyernes, no, March 15, 2025. So sa ating pong pagpapatuloy sa ating pinag-uusapan tungkol po sa ating paksa na isa sa ating sinasampalatayanan ay ang religious liberty na tinatawag. So anong kalayaan meron tayo sa ating kapulungan o sa ating sabihin natin parang religious liberty o kalayaan sa relihiyon na ating pong pinangawag. Pag sinabi po natin relihiyon, hindi po ito isang mga denominasyon o ano pa man, kundi ito ay isang alam natin na ito ay grupo na kung paano ay meron pong mga spiritual na tayong pinag-uusapan, no? At last Friday po ay nasimulan po natin itong napili nating aklat sa Romans 14, 1 to 12. At dito po ay nakita natin ang pagbibigay ni Apostol Pablo sa kanyang mga mambabasa ng mga tatlong mahalagang payo na dapat nating tatlo, no? At nakita po natin ang unang mahalagang payo ni Pablo hinggil po sa religious liberty na meron tayo na kanyang pinapayo ay una ay tanggapin ang isa't isa. At nabanggit po dito na alam natin yung mga meron pong mga mahihina sa pananampalataya at meron ding malalakas sa pananampalataya. Ibig sabihin po meron mga mature Christian na mas malawak po ang kanilang pananaw hinggil sa spiritual na bagay at paglago ng kanilang spiritual sa Panginoon. At meron naman po mga tinatawag na immature Christian, yung meron medyo kahinaan po, no? Kumbaga sa antas ng pagkatao, sila po yung mga bata pa sa pananampalataya at yung mga mature Christian ay meron pong hustong gulang na para sa Panginoon. So kapag dumarating ang mga disagreement, tandaan po natin ang pinag-uusapan dito ay mga pag-uusap na mayroong minsan na pinagmumulan po ng mga disagreement sa mga bagay na hindi naman po masyadong mahalaga, no? At minsan ito ay ginagamit ng kalaban upang magkaroon ng paghiwa-hiwalay ang isang grupo ng mga mananampalataya sa Panginoon. Pero hindi po natin may iwasan na meron pong mga bagay na dapat pag-usapan, pagdesisyonan na ito naman po ay masasabi nating hindi malinaw na ito ay parang black and white, and then sa gitna ay parang gray siya. So may kalayaan po ang bawat isa na magbigay ng opinyon hinggil sa kanyang paniniwala upang maging panatag ang kanyang kaisipan. Pero hindi naman po ito dapat maging kadahilanan upang tayo ay magkawatak-watak, no, o masira ang isang kapulungan ng ating Panginoon. Kaya mahalaga po na meron tayong mga isaalang-alang na mga bagay na dapat nating gawin sa mga ganitong bagay. Kaya una po na binigyang pansin dito ni Apostol Pablo sa kanyang mamabasa ay ang isa sa tatlong mahalagang payo niya. Una ay sa talatang 1 hanggang 12 na makikita natin na inuutos niya sa atin na tanggapin ang isa't isa. Okay, receive one another. At sa ilalim po ng pagtanggap natin sa isa't isa ay meron po mga ilang bagay na dapat nating maunawan. Pinakailang mga subtitle po rito. Una na nabanggit po natin, number 1 sa verse 1 to 3 ay tinanggap tayo ng Diyos. Kaya dapat tayong magtanggapan sa isa't isa, no? Hindi po tayo masasabi natin na dapat lamang natin tanggapin ay mga malalakas sa Panginoon o yung mga mature Christian. Nagsisimula po lahat sa immature Christian. At ito po'y papunta sa pagiging mature Christian. Kaya napakahalaga po sa ating pananampalataya, naniniwala ko sa nasasabi kong pinakaugat ay kung paanong ibinigay at naranasan natin ng pag-ibig ng Panginoon Kristo na nagiging ganap sa atin. Dapat po ay maghangad tayo, no, ng ang ating pag-ibig sa Diyos na ito ay maging perpekto o ganap din
no? Doon po ang pinakamahalagang bagay. At wag na natin masyado pang palawakin na na pag-uusapan natin kung anong klaseng paglilingkod meron tayo, anong klaseng mga bagay na sa iba't ibang bagay na pagpapakita ng ating paglago sa Panginoon. Naniniwala ko ang unang siyasatin natin sa ating mga sarili ay ang pagmamahal natin sa Diyos. Kasi po naniniwala ko gaya ni Apostol Juan, kapag ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya sa atin isang ganap, ay nagnanais tayo na maging ganap din. Naniniwala po ako ay ang ibang mga bagay ay mga pangalawa na lamang yan. Yung paglilingkod natin, yung mga ginagawa natin sa Panginoon, ano pa man ito, pangalawang bagay na lamang yan. No? Ang pinakamahalaga na prioridad natin ay umunlad tayo, maging mature tayo sa pag-ibig na naranasan natin sa Panginoon. At hindi natin maiwasan mayroong mga immature Christian, pero sana ay doon tayo patungo sa pagiging isang ganap sa ating pagmamahal sa Diyos. Kasi kung mahal natin ang Panginoon, walang imposible na gagawin natin ang anumang mga bagay para sa ating Panginoon na ating minamahal. Kaya napakahalagang lumago tayo sa pag-ibig natin sa Panginoon, no? 1 John 4 I think 12, no? Yung naranasan nating pag-ibig ni Kristo na nagiging ganap sa atin, dapat ipagpatuloy natin 'yon. No, lumago tayo sa ating pananampalataya na ang pag-ibig na ito natin kay Kristo ay talagang maging ganap. So kung paano tayo tinanggap ng Panginoon, tanggapin natin sila. No? Kaya ito ang unang ipinakita ni Apostol Pablo sa kanyang mababasa, no? Tinanggap tayo, tanggapin natin ang isa't isa. Bakit? Kasi tinanggap tayo ng ating Panginoon. No? Nagsimula tayo sa pagiging isang sanggol, sa pagiging immature Christian, and then papunta tayo sa pagiging mature Christian, no? Sa pagiging ganap. Ikalawa, nakita natin na ang Diyos ang nagsusustain ng mga bagay na Kanya. No? At nakita natin na talagang sa time ng kahinaan natin, sa pagiging isang bata sa pananampalataya, ang Panginoon ang may malaking malasakit upang tayo ay maging isang ganap, no, na natao sa harapan ng Panginoon. Siya ang magbibigay, siya ang resources natin, ang magbibigay ng lakas, magbibigay ng patnubay, at magpapakain sa atin. Andyan ang kanyang mga salita, andyan ang fellowship, andyan ang maraming mga bagay na mga pagkukunan natin upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Kaya siya ang nagpapanatili ng mga sariling kanya, number 2. Kaya dito tayo magpapatuloy sa number 3 and number 4, no? Na pangatlong pagpapakita ng kung bakit natin tanggapin ang isa't isa. Una, dahil tinanggap tayo ng Panginoon. Ikalawa, siya ang nagsusustain ng mga kanya, no? Nag-aalaga sa kanyang iglesia. And then number 3 and number 4, makikita natin ang dalawang bagay pa kung bakit tayo magtanggapan sa isa't isa. Let us pray muna. Lord, i-bless po ninyo ang pagpapatuloy ng aming pag-aaral hinggil po sa kalayaang ibinigay mo sa amin. At ang kalayaang ito, Panginoon, ay huwag naming maabuso at maalagaan namin mabuti ang kalayaang ito para sa ikatitibay ng inyong iglesia, sa ikalalago, sa ipagpapatuloy po, Panginoon, ng pagmamahalan ng bawat isa, pagtutulungan upang ang inyong iglesia ay patuloy na makapagbigay ng kaluwalhatian sa aming Panginoon Kristo. Huwag po ninyong hayaan, Panginoon, na kami po ay magkasira-sira o magkawatak-watak dahil sa mga bagay na alam namin na hindi naman masyadong dapat pagtuunan ng pansin, kundi may kalayaan ng bawat isa para sa pagpapatuloy ng ikatitibay ng inyong iglesia para sa inyong pangalan. Kaya pangunahan niyo po kami at kabayan sa pag-aaral nito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Number 3. No, na makikita natin sa number 3. Una, nakita natin magtanggapan tayo sapagkat tinanggap tayo ng ating Panginoon. And then, number 2 ay siya ang magsusustain sa atin, no? Magpapatuloy, magpapalakas at magpapatibay ng mga sariling kanya. And number 3, makikita natin si Jesucristo ang Panginoon, no?
Sandali lamang po meron po akong nakakalimutan. Sandali. Ay, ako, pasensya na po kayo Meron palang sinaing at at tinignan ko po siya. Okay, number 3 na makikita natin ay si Yesu Kristo ay Panginoon. Bakit tayo dapat magtanggapan sa isa't isa? Bakit natin dapat tanggapin ang isa't isa? Dahil unang-una ay ang ating Panginoon Kristo ang siyang ating Panginoon. Makikita natin yan sa verse 5 to 9. Romans 14 verse 5 to 9. May taong nagpapahalaga sa isang araw ng higit kaysa sa iba, ngunit may iba namang nagpapahalaga sa bawat araw. Hayaang mapanatag ang bawat tao sa kanyang sariling pag-iisip. At ang nagpapahalaga sa araw ay nagpapahalaga nito sa Panginoon, at ang kumakain ay kumakain para sa Panginoon sapagkat siya ay nagpapasalamat sa Diyos, at hindi kumakain para sa Panginoon na hindi kumakain at nagpapasalamat sa Diyos. Walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili, at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo sa Panginoon, tayo ay nabubuhay, o kung namamatay tayo sa Panginoon, tayo ay mamamatay. Kaya't mabuhay man o mamatay, tayo ay sa Panginoon. Sapagkat dahil dito si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang siya maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. Dito mga halimbawa na makikita natin na masasabi nating hindi naman masyadong mahalaga. Halimbawa, yung pinag-uusapan hinggil sa kahalagahan ng araw, kung anong araw ba ang pagsamba sa Panginoon. Maaring ganoon, At may nagsasabi, bawat araw mahalaga, may nagsasabi ganitong araw ang mahalaga. At meron din naman sa pagkain na nakita natin dito. May mga pagkain, ito ang dapat natin kainin, may mga pagkain na hindi dapat kainin. So may kalayaan po tayo sa bagay na yun. Ang mahalaga, sabi dito ni Pablo, ay ginagawa ng bawat isa iyon para sa Panginoon. Bakit? Kasi siya ang ating Panginoon. Okay? Inuulit ko po, mga usapin na kung paano ay hindi naman masyadong napakahalaga, na pwede naman nating hayaan na magdesisyon ang bawat isa para sa ikaayos, ikatitibay pa rin ang kanilang mga kaisipan. Wala namang masasabi natin kung itong gagawin mong araw ng pagsamba. Wala masasabi natin kung itong kainin mo, mas spiritual ka o ano pa man. Kundi para maging maayos, na alam natin kung ginagawa niyo para sa Panginoon at ginagawa ko rin to para sa Panginoon. Bakit? Kasi siya ang ating Panginoon. Kung sa palagay mo na ito ay isa ikatatahimik at ikatitibay ng iyong kaisipan, gawin mo. Wala ka namang masabi natin dito na sabihin natin pananagutan. I think magiging mabigat na pananagutan kung masyadong mong panghahawakan yung ayon sa iyong kaisipan na ito'y mahalaga, at ito ay masyado nating bibigyan pabigat sa mga kapatid, siseryosohin natin, at ito ay magiging dahilan ng kung paanong pag-aaway, pagkakahiwa-hiwalay. I think doon magkakaroon ng malaking pananagutan ng bawat isa. Pero tandaan po natin, yun ang kanyang ginagawa at ito ang ating ginagawa. Para sa kanya, ginagawa niya yun para sa Panginoon, at ikaw ginagawa ito para sa Panginoon. At nakikita naman natin na walang gagawin natin ito na may kapayapaan, kaayusan at may kalayaan ng bawat isa. I think walang masama sa bagay na yun. Okay? Kaya nakikita natin si Yesu Kristo ang ating Panginoon. Kaya yung salitang Panginoon dito ay masusumpong natin 8 beses sa mga talatang ito. Walang Kristiyano na may karapatang gumaganap bilang Diyos. Itong minsan ang problema. Kung ipipilit natin yung sarili nating pananaw hinggil sa mga bagay na yun, ay para bang inilalagay mo ang iyong sarili na gumaganap ka bilang ikaw yung Diyos. Itong dapat mo sundin, itong dapat mong gawin. Sa isang kapatid sa Panginoon, ay I think walang dapat gumawa ng bagay na ito na parang tayo ang lulugar sa Diyos. Hindi po dapat na mangyari iyon. Hindi po dapat mangyari ang bagay na iyon.
na tingnan natin, natiyakin natin ang bawat tao ay talagang ginagawa niya ang kanyang ginagawa para sa Panginoon. At hindi lamang sa batayan ng sabihin natin o sa pagkiling sa anumang makapagbibigay ng bigat para sa kapatid mo. Ang ilang mga pamantayan at gawi sa ating mga lokal na iglesia at tradisyonal, ngunit hindi kinakailangan scriptural, naaalala ng ilan sa atin na mga nakaalalay sa mga Kristiyano ay sumasalaw sa Kristiyanong. Halimbawa, merong iba na ayaw makinig sa mga radio station, no? Kahit ito pa ay Christian radio station, dahil daw ang prinsipe ng sanlibutan ito ay si Satanas. So parang ano mo niyo, parang mababaw, ano? Parang hindi naman masyado namang very general, no? Inilahat na lahat ni dahil si Satanas ang prinsipe ng sanlibutan ito, na kapag may ginamit ng isang bagay ay siguro hayaan na lang ng Panginoon na tayo kunin na niya, no? Dahil nandito tayo sa sanlibutan. No, mahirap naman na hindi tayo, ano ba, itong tinatapakan natin na ayaw natin ma-enjoy yung mga bagay na nandito sa sanlibutan na ibinigay ng Diyos. Pasadong magiging komplikado po ang mga bagay na yun. So, dapat maging marunong tayo sa bagay na yun, dahil marahil kung iniisip mo ay sistema ng sanlibutan, talagang masama. Dahil nandyan ang lust of the flesh, di ba? Ayon sa 1 John chapter 4 verse 16. Yan ang sistema ng sanlibutan, no? Lust of the flesh, lust of the eye, and pride of life. Yan ang sistema ng mundo. Kaya kung diyan ka aayon, yan ang masama. Okay? Pero kung ito, nandito tayo nakatira sa mundong ito, ibinigay ng Panginoon, enjoy mo kung ano yung mga blessing ng Panginoon. Gamitin natin para sa Kanya. Pero wag natin masyadong tulad nito, Kristiyanong radyo na istasyon, and then pag-aawayan. Wag daw dapat natin gamitin ng mga bagay na hindi po maganda. At talagang kung igigit natin, talagang magsisimula ng gulo, no? At napakahirap. Kaya dapat maging marunong tayo sa bagay na 'yon, lalo na po sa salita ng Panginoon. Lagi nating titingnan lagi ang salita ng Panginoon, ano ang kalooban ng Diyos at ninanais ng Diyos sa mga bagay na 'yon. At kung nakikita natin black and white, so doon tayo pipili, no? Dapat maging black and white 'yon. And then may mga bagay na mababaw lang naman at hindi masyadong ang salita ng Diyos, ay may kalayaan tayong pumili, no, ayon sa yung ating aayos, ikatatahimik ng ating isipan. Gawin natin yon hanggat wala tayong pagsisimulan ng mga bagay ng pagkakagulo-gulo bilang magkakapatid sa Panginoon. Okay? Kaya napakahalaga po noon, dahil tandaan natin ang ating Panginoong Kristo ang ating Panginoon. Ano man ang ating ginagawa, umiinom, kumakain, dapat gawin natin ang lahat ng ito sa kaluwalhati ng ating Panginoon. No? Yun ang pinakamahalaga, sapagkat ano man ang ating ginagawa, sana makita talaga ang pagkapanginoon ni Kristo sa ating mga buhay, yung lordship niya sa atin. No? Kapag kasi itong kinuha natin, wala na. Dahil ang ating mga sarili na ang siyang talagang mangunguna, makapagbibigay po ng stumbling block sa mga kapatid, no? Sa halip na makapagpalakas tayo, manghihina po sila, no? At na matitisod sila, sa halip na sila ipapunta sa pagiging mature Christian, sa pagiging immature nila, baka doon na lamang sila manatili dahil sa naging dulot po ng kasalanan at dulot ng pagbibigay natin ng kabigatan sa mga kapatid sa Panginoon. Kaya tandaan natin, magtanggapan tayo sa isa't isa, sapagkat si Kristo ang ating Panginoon. Ika-4 na makikita natin sa verse 10 to 12. No? Tandaan natin, sa lahat pa man ng mga bagay na ito, may kalayaan tayong pumili, may kalayaan tayong magdesisyon. Hanggat maaari, iwasan natin ng maka-open, maka-stumble sa iba. Tandaan natin sa bandang huli, sa verse 10 to 12, kung bakit tayo dapat magtanggapan sa bandang huli. Verse 10 to 12, ang sabi rito, at ikaw, bakit mo hinahatulan ng iyong kapatid? O ikaw naman, bakit hinahamak mo ang iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat, sa verse 10, sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Sapagkat nasusulat kung paanong buhay ako, sabi ng Panginoon, ang bawat tuhod ay luluhod sa akin at ang bawat dila ay magpupuri sa Diyos.
Kaya ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Ito ang magandang pagbibigay ng conclusion ng Panginoon sa ano natin, sa pagiging pagkakaroon ng kalayaan sa ating Panginoon, no, sa ating pagsasama-sama. Dahil si Jesucristo sa bandang huli, siya ang magiging hukom. Tandaan po ninyo, ano man ang ating ginawa, no? Naniniwala ko ang pagiging hukom na ito, o sabihin natin yung pagharap natin sa kahatulan ng Panginoon, hindi na po ito yung tinatawag nating hatulan tayo dahil sa ating kasalanan. Pinatawad na po tayo ng Panginoon sa ating kasalanan. Absuelto na po tayo doon. No? Hindi na tayo hahatulan dahil sa ating kasalanan upang dalhin sa impyerno. Tapos na po 'yon. Binayaran na ng Panginoon Jesucristo, no? At tayo po ay tinanggap niya bilang pinagkalooban na maging anak ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Hindi po ito yung hukuman hinggil sa kasalanang ginawa natin para tayo ay dalhin sa impyerno. Wala na po 'yon. Wala nang hatol na anuman ang mga nakay Kristo, Romans 8:1. Ang pinag-uusapan po rito ay yun, dahil sa hinaharap, meron po tayong tinatawag na judgment seat of Christ ng Panginoon, na ang mga mananampalataya ay magsusulit sa lahat ng kanyang mga ginawa, no, sa habang tayo po ay nabubuhay dito sa lupa. So hinggil man sa ating pag-uusap hinggil sa mga kalayaan, ng mga desisyon natin, na iniingatan natin na huwag tayo makasakit ng mga kapatid sa Panginoon, huwag pagmulan ng paghiwa-hiwalay, no? Ang mga simpleng bagay na pinag-uusapan natin, tandaan natin sa bandang huli pa rin, no? Tayo ay haharap sa ating hukom. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Tandaan po natin, no? Si Jesucristo ang magiging judge natin. Haharap tayo sa Kanya, sa Kanyang harapan upang hatulan tayo. May magandang isang ilustrasyon diyan sa 1 Corinthians 3. Ito yung judgment seat of Christ ng Panginoon. 1 Corinthians 3. Basahin natin ito, no? Tandaan po ninyo, meron pong awarding pagdating ng panahon, no? Kaya po yung ating pamumuhay dito sa bilang mga mananampalataya sa mundong ito, nakikidaan lang po tayo dito. Pero tandaan natin, nasa panahon tayo ng ating dapat paglago ng ating pananampalataya, maging ganap ang ating pag-ibig sa Diyos, no? At may pribilehiyo tayong makapaglingkod sa ating Panginoon. Bakit? Kasi darating po ang panahon, pararangalan niya ang mga naging tapat sa ating Panginoon sa kanyang paglilingkod, tapat sa kanyang pananampalataya sa Diyos. 1 Corinthians 3, basahin ko po 10 to 15. Ito ang sabi po ng Biblia. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin na tulad sa isang matalinong tagapagtayo, inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Dapat ingatan ng bawat tao ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. So para po tayong mga builders, no? At parang may binubuo tayong isang bagay, no, na sa klase po ng ating paglilingkod sa Panginoon. Siyempre, yung project na ginagawa natin para sa Panginoon, dapat iyan yung itinatayo natin yan matibay at talagang maayos ang pundasyon, at talagang pagdating ng panahon ay talagang nakatayo siya pagbalik ng Panginoon. Okay? Na dapat ay inilalagay ng pinagsasaligan, no? Maaaring sa kaharian ng Panginoon, merong tagapagturo na nagpapahayag ng salita ng Diyos, and then meron naman na iba na siyang nagdidilig. No? Parang sa pagtatanim po yan. Maaaring iba ang nagtanim, pero iba naman ang magdidilig sa bukid ng ating Panginoon. Iba-iba po yan, no? O maaaring sa isang pagtatayo ng bahay, iba yung naglalagay ng mga block, iba rin ang magbibigay ng simyento, iba ang magpipintura, pero tulong-tulong ang isa na yan para mabuo ang isang bahay, o para sa isang taniman na bandang huli ay para makaanin ng maganda at maayos. Pero ang bawat isa ay mayroong mga trabaho na dapat ginagampanan nating mabuti iyon, no? Ang sabi dito, subalit verse 11, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang saligan maliban na nakalagay na ito ay si Jesucristo. Siya yung ating pinakapundasyon, no? 12, subalit kung ang sino man ay nagtatayo sa ibabaw ng saligang ito, ng ginto, pilak, mahalagang bato, kahoy, dayami, at pinaggapasan. So dito, may ilang mga bagay na materyales na sinabi rito ang Panginoon.
no, sa ating, kumbaga sa ating paglilingkod, parang may mga katumbas na materyales yung ating klase na paglilingkod na ginagawa para sa Panginoon. Maaaring ito ay tulad ng ginto, pilak, o mahalagang bato, kahoy, dayami, at mga pinaggapasan. And then, anong gagawin dito sa mga materialis na ito? Verse 13, ang gawa ng bawat isa ay mahayag. So, yun pa ng mga materialis na ito ay parang larawan ng ating mga gawa. At pagdating ng panahon, ito ay iahayag. No? Doon natin malalaman kung anong klase yun. No? Iahayag ito someday sa hinarap. Sapagkat ang araw ang magbubunyag nito. Sapagkat ito ay mahayag sa pamamagitan ng apoy at ang apoy nasusubok kung anong uri ng gawain ang ginagawa ng bawat isa. So, dadaan ito sa apoy, yung mga klase ng materyales na katumbas ng ating mga gawa sa Panginoon. Susubukan ng apoy. No, naniwala tayong apoy na yon mismo ay ang Panginoon. Maaaring ito ay yung kanyang sariling pagsisiyasat sa mga ginagawa natin. Pero kung sa literal na paraan, apoy, at siyempre dadaan daw, susubukan. Halimbawa, ang yung gawa sa Panginoon, ang paglilingkod ay isang klase ng sabihin natin ay dayami. No? Mga pinaggapasan. Pag dinaan po ninyo sa apoy ito, ano mangyayari? Mabilis, masunog. And then sa bandang lima, kita mo, abunan lang. Ibig sabihin, useless, di ba? Useless. Pero kung ang iyong gawa at paglilingkod sa Panginoon na itulad ng ginto, pilak, mahalagang bato, ano pong mangyayari? Ano ba sa ginto? Ang ginto, habang sinusunog mo yan, no, dinadarang sa apoy, mas nakikita mo yung dalisay at tunay na ginto. So, ganun po pala yung mga paglilingkod natin sa Panginoon. No? Ganun po pala yung klase na kung paano ay halimbawa, masyado nating sa kalayaan na ibinigay ng Panginoon sa atin, lalo na sa mga desisyon na bagay na ito, ay kaya sa bandang huli, daraan yan sa pagsisiyasat sa ating Panginoon. Kaya dapat sana ay huwag tayong malugi sa bandang huli. No? Huwag tayong malugi sapagkat alam natin ang pararangalan yung mga naglingkod ng tama at tapat sa Panginoon. Kaya napakahalaga po ng bawat isa. Sabi rito, no? Sa araw ay mabubunyag nito sapagkat ito ay mahayag sa pamamagitan ng apoy at ang apoy ang susubok kung anong uri mga gawa na ginawa natin. Kung ang gawa ng sino mang tao, verse 14, ay kanyang itinayo sa ibabaw, manatili, siya ay tatanggap ng gantimpala. Okay? Kung manatili yan, hindi gaya ng dayami, no, na pinagtabasan, susunog agad. Pero yung nanatili, habang siya'y dumaan sa pagsisiyasat ng apoy sa Panginoon, siya'y tatanggap ng gantimpala. At kung ang gawa ng sinumang tao ay matupok, siya ay malulugi. Bagaman siya ay maliligtas, save ka nga, nasa langit ka nga, pero nalugi ka, ngunit tanging sa pamagitan ng apoy. No? Kaya napakalinaw ng bagay nito. Sa bandang huli, ang lahat ng mga bagay ito, ang magiging hukom natin ay ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, sa mga bagay na ibinigay sa ating pagkakataon hinggil sa ating pinag-uusapan, no, hinggil sa religious liberty na meron tayo, so tinitingnan natin kung ano yung mahalaga, pinakamahalaga, at kung ito naman po ay alam natin na inuulit ko po na hindi naman masyadong ipinakita kung ito ay black or white, no, na kung paano ipapalit tayo siyempre kung ano yung pinakamaliwanag, no? Pero kung sa mga sandaling ito ay wala naman, may kalayaan tayong magdesisyon, no, at na walang tayong bibigyan na matistisod o makapagbibigay po ng sama ng loob at kadahilanan upang magkahiwa-hiwalay at hindi magtagalag isang kapulungan, ay mananagot tayo sa Panginoon. Pero tandaan po natin, bandang huli pa rin, sino magiging hukom? Ang ating Panginoon Kristo, kung anong paglilingkod na meron tayo sa Kanya. Kaya sana po ay naging maliwanag po sa atin ang pinag-usapan nating ito. No? Naniniwala tayo sa religious liberty na ibinigay niya sa kanyang kapulungan. Okay? Inuulit ko po, ito'y mga bagay na simple lamang na hindi natin dapat bigyan ng seryosong desisyon. Kundi may kalayaan tayo sa hanggat maaari sa ikatitibay ng kanyang gawain, sa pagpapatuloy,
pagpapakita ng pagmamahal natin, at pagpapakita na ang lahat tayo ay magtanggapan sa isa't isa. Unang-una, bakit natin gagawin yon? Dahil tinanggap tayo ng Panginoon, bawat isa sa atin. Ikalawa, dahil siya ang nagbibigay, siya ang magsusustain sa atin upang tayo magpatuloy. Dahil tayo sa Kanya, siya ang magbibigay ng lakas at pagpapatibay sa bawat isa. Ikatlo, dahil si Jesucristo ang ating Panginoon, kaya dapat ay makita yung ating pagtanggap sa isa't isa. No? Immature man siya, mahina sa Panginoon, kaya tayo nandito upang ang mga mahina na ito ay palakasin natin sa biyaya ng Panginoon, tulungan sila. At ikaapat, sa bandang huli, si Kristo ang magiging hukom natin sa lahat ng ating mga paglilingkod sa Panginoon, sa lahat ng ating mga desisyon, no, ng mga ginawa. Bandang huli pa rin, pararangalan niya kung ang mga gawa natin ay katulad ng ginto at mahalagang bato, no? At hindi tayo malulugi sa bandang huli sa ating mga ginawa para sa Panginoon. So, meron pa ho tayo isang paksa next Friday sa ating pulong panalangin. Yung kahuli-hulihang paksa po natin. Pero ito, nawa po ay naging maliwanag po sa atin. At patuloy po na idinadalangin natin ang Majuro Christian Church. Kung naman ang kanyang kalooban, sa ministeryo po ng Majuro Christian Church, naniniwala tayo, ito ay kanyang iglesia na kanyang minamahal, na ibinigay ang kanyang sarili para dito. Tulong-tulong tayo, sama-sama tayo sa biyaya ng Panginoon upang ang gawain ng Majuro Christian Church ay maging posible at makapagbigay ng paglilingkod sa Panginoon sa ikatitibay ng kanyang iglesia, ng bawat isa, sa ikalalaganap ng kanyang mabuting balita sa Marshall Island. Kaya po patuloy tayong sama-samang manalangin para sa kanya at bawat isa na pagtibayin niya ang ating pagtitiwala at ang ating pag-ibig sa kanya ay maging ganap. Salamat po mga kapatid, patuloy po kayong mag-ingat at patuloy pong pagpalain tayo ng ating Panginoon Jesucristo na patuloy na isama niyo sa panalangin ang ministeryo po ng Majuro Christian Church. God bless po para sa inyong lahat. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa amin pong pinag-usapan at patuloy po sa inyo po ipinagkakatiwala ang gawain po ng Majuro Christian Church. Kayo ang aming Panginoon, kayo ang aming hukom, Panginoon, kayo ang aming Panginoon na nagbibigay at nagsusustain sa aming mga buhay, sa ikalalago, sa ikatitibay, ay ipagpapatuloy po ninyong gawain sa Marshall Island. Pangunahan mong bawat isa, bigyan ng lakas at pag-iingat sa bawat desisyon, sa bawat gawain. Nawa, Panginoon, ay lagi namin isaalang-alang din po ang mga kapatid namin sa Panginoon kung paano sila tutulungan, paano silang iingatan, at paano makakatulong kami sa ikalalago ng aming pananampalataya sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng biyaya at kabutihan po ninyo. Dala po namin ang inyong mga pangako at sa mga panalangin po namin ay patuloy kami nagtitiwala na kayo po ang magbibigay ng katugunan. Salamat po sa lahat ng ito. Ang papuri po at pasasalamat sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat.